Mayor Benji Magalong, a special advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Hey! Hey! Okay, sabay. Yay! Yay! Ano po masasabi ninyo? Itinalagang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure si Brian Keith Hosaka. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang appointment ni Hosaka kahapon. Bilang Executive Director ng ICI, siya ang magsasagawa ng mga polisiya ng komisyon at mag-aayos ng operasyon nito. Nagsilbi noong tagapagsalita ng Supreme Court si Hosaka. Noong 2023, itinalaga siya ni Pangulong Marcos bilang Commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Inanunsyo na ng Malacanang ang ilang miyembro na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang mangunguna sa investigasyon ng mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa press briefing sa Palasyo, kabilang sa inanunsyong pangalan ni Palace Press Officer Claire Castro ay si dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson at ang managing partner ng SGV and Company na si Rosana Fajardo bilang bahagi ng komisyon. Ayon kay Castro, si Singson ay kilala sa kanyang karanasan sa pagsasagawa ng malalaking proyektong pang-infrastruktura at pagpapatupad ng mga reforma para maiwasan ang katiwalian sa ahensya, habang si Fajardo ay eksperto sa auditing, risk management at internal controls na makakatulong sa pagsuri sa mga posibleng irregularidad sa pondo ng gobyerno. Tiniyak ni Castro na walang koneksyon sa anumang ahensya o kontratista ang mga itinalagang miyembro at voluntaryo nilang tinanggap ang tungkulin. Itinalaga naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Komisyon at aaktong investigador ng ICI. Samantala, si Pangulong Marcos daw mismo ang mag-aanunsyo na magiging chairman ng komisyon sa mga susunod na araw. Ang ICI ay binuo sa bisa ng Executive Order No. 94 upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Ako po, nasa kabinete po ako ni President Duterte. Oo, kami nasa kabinet. Kasama kami sa NTF, sa COVID. Sige po, may gusto rin po kayong sabihin. Nagtrabaho lang Trabaho kami. lang po. Trabaho lang. Alam mo, Peter's principle maayos ang trabaho mo, magugustuhan ka ng boss mo, lagi na lang ikaw ang papatawag. Di ba? Magiging close ka sa kanya. Dahil nagtatrabaho ko. In the same manner na may bago tayong presidente, nagtatrabaho tayo na maayos. Kaming dalawa ni Segbis at iba pa. And ako, I think po, Appreciate din, po yan. Credit po yan ang testament kay Pangulong Marcos na wala siyang ganung pagtingin. No colors. Wala siyang kulay. No? Kung sino ang tingin niyang makakatulong, aayain niya. At kami naman ni Mayor Benji, Kaso hinahalo po yung politika eh. ganun po talaga. Ano masasabi niyo ho doon? Kailangan masanay na ho tayo dyan. Ganun Sa ho akin talaga. ini-ignore ko na lang. Nagtatrabaho na lang ako. Trabaho na lang. Bahala na lang sila kasi distraction lang yan. Trabaho lang. Pag hindi ko na lang pinapansin.
Speaker, konti lang. Few statements, sir. Sir, konti lang. Sir, good morning, sir. Magandang umaga. Yes, sir. Hoy, Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. tama na. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral Conference. committee, Yes, sir. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Sir, yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, sir. Okay, sir. Okay. Wag talaga yan eh. Alam mo, sa ICI, hindi ako basta-basta pwedeng magsalita eh. Kasi nasa ICI na ako ngayon, investigator. So, ang gagawin namin dyan, kukunin namin yung mga statements dyan, hanapin namin lahat yung mga ebidensya para bigyan ng linaw kung ano talaga yung circumstances pagdating dyan sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tataas. Ganyan Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi magkasya. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. Pero hindi kayo umabot ng Ilocos Norte because I think it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Ganun din sa South din, sa Davao area. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Tinutukoy pa rin ni Magalong ang September 26 press conference ng Malacanang kung saan nilinaw na hindi siya inatasan para mag-imbestiga. At opo, nababalita na nga po, medyo kuno-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya inappoint as investigator. I believe I struck a nerve. Yan ang hinala ni Magalong kung bakit nagbago ang posisyon ng palasyo sa kung ano ba talaga ang role niya sa ICI. Matatanda ang nagbitiw si Magalong kinagabihan ng presko na ito. Na-offend daw ang alkalde nang sabihing baka may conflict of interest siya bilang mayor ng Baguio kaugnay ng 110 million peso tennis court project ng kontrobersyal na Diskaya contractors. Binatikos ni House Infrastructure Committee Co-Chairman Terry Ridon ang pahayag ni Magalong. Ayon kay Ridon, hipokritong matatawag ito, lalo't kiniklaim ni Magalong na advokasya niya ang transparency at accountability. Kung paano raw i-handle ni Magalong ang kritisismo tanong ng bayan tungkol sa mga maanumalyang proyekto sa kanyang baluarte ay malaking senyales kung kaya niyang patotohanan ang kanyang commitment sa laban kontra korupsyon. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw ang kanyang pagdidesisyon.
Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay special advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presumed that he is an investigator. Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam na alam nila kung sino. Alam nila, nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? No. Kaya nga gusto ko na umarap dyan sa House of Representatives. Just sa inquiry nila para banggitin ko yan eh. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila ako inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po that would depend on I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba Absolutely. makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Yes, thank you, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without presenting anything. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially with flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa-handa na kami doon. Kaya naghihintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes, politicians. In Congress. Yeah, of course, definitely, it's in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko ganong abot yung sa Senate eh. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. And if you... Go ahead, sir. I would prefer to appear sa House of Representatives. I-address na po natin kasi nandiyan po si Congressman Abante at pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. I make the motion now. Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right, part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think For anything else. bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? All right. Thank you for your response. Congressman Chaco, please. No further questions. Thank you.
I state your name. I, General Rodolfo S. Asurin Jr., Having been designated to the position of, having been designated to the position of state your position, Special Advisor, Independent Commission for Infrastructure, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position. Yung karanasan at liderato ni retired General Asurin ay malaki ang maitutulong para matiyak ang accountability at pagpupursige ng transparency para dito sa isinasagawang investigasyon sa sinasabing anomalya sa flood control projects. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. Pero pagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. Kami fact na sinabi, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Ayaw, huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message doon. And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Simple lang yung message na yan eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako ganito? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Sino ba pumigil po sa inyo, sir? Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Baka may bigay nyo kami ng clue, sir. Huwag na siguro. Ano ba yung Kaya na natin. sa inyo? To the point na kailangan pong mag-resign. Would it have any effect po sa investigation ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, pabayaan na natin yan. Ang importante is we're moving forward at kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na eh. Naka-ready na yung mga yan eh. In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na ulit mag-file. Napakarami yan eh. Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of 2 weeks na itayo natin lahat yun. Kaya it's just a matter of General Asurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siya mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng, kasi ang ICI, nakatutok sila doon sa mga hearings nila eh. So, sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung wala mag-iimbestiga, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila makahabol. Pero sir, lang ba sa'yo, sir? May outlier ba yun sa hindi naka-live stream, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang siguro ang decision nila na talaga ang mga hearing dahil nga we're trying to ferret out the truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang executive privilege eh. Katulad ko, nung nag-testify ako sa Kongreso, di ba, open yung hearing. Pero finally, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba, executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding dun sa ICI. Maski nasabi natin, closed door, talagang very credible yun. Kasi nag-a-attend ako ng hearing eh. Pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako eh. Nag-a-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na
Inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago namin talaga isasalang. Pero Mayor, Yung? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Ano? Ako? Bakit ba kayo pinigil? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit kaya kayo pinigil na mag-investigate. Pati ako nagtataka eh. Baka may Bakit message nagtataka? kayo pumigil sa inyo, sir. Baka may mensahe sa pumigil sa inyo. Ako sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. Ano? May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun. Tapos nasa panic sila. Panic mode. Kaya bigla nagkaroon ng ganun na klaseng press con na bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince, binastos pa ako, di ba? So ano ba naman yung tawagin na lang ako, sinabihan na lang ako. Hindi naman sana ganun, pambabastos. Ayon sa source ng politiko, balak nang mag-resign ni Azurin bilang special advisor dahil sa umano'y growing differences with ICI chairperson Andres Reyes Jr. Hindi na raw approve kay Azurin ang direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. your reaction, sir, doon sa pagkaka-resign po ni ICI po, ni Sir Daves po? Nalulungkot siya. Oo, bakit po? Mamaya na po yung Siya, very passionate siya dito sa ginagawa ng ICI. Kaya, I'm just wondering kung ano yung reason. So hindi niyo pa po nakausap or wala rin po kayong idea regarding that? Sige po, thank you, sir. Ano po masasabi ninyo